Samantala, para maiwasan naman ang pagragasa ng baha at pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog, pinag-aaralan ngayon ng mga lokal na pamahalaan sa NCR at Central Luzon ang paglalagay ng dike o harang sa paligid po nito. Bukod po kasi sa kahandaan, isa ito sa nakikita nilang long-term solution para maiwasan ng matinding pinsala kapag may kalamidad. Ang ulat mula kay Julius Disamburu. Isang long-term solution ang pinaplano ng mga lokal na pamahalaan sa Kalakhang, Maynila at Karatig, Lalawigan upang matigil ang insidente ng pagragasa ng baha sa kani-kanilang lugar lalo kung may malakas na bagyo. Dito sa Marikina, kasagsagan pa lamang ng bagyong Mario, umabot sa halos 20 metro ang level ng Marikina River. Kaya't isa sa kanilang naisip ang paglalagay ng dike o malaking proteksyon sa tabi ng ilog. Sa ngayon kasi, isang maliit na retaining wall lamang ang nagsisilbing harang dito. Well, inaaral na yan ng DPWH, sabi nila sa isang taon, maaaring mailagay na lahat yan. Siguro na lang po, disaster preparedness na lang po ng... Yun ang una talaga, preparedness. Sa isang ginawang pag-aaral ng lokal na pamahalaan at ng Department of Public Works and Highways, malaki ang maibibigay na tulong ng nasabing dike para hindi lumala at lalong tumaas ang level ng ilog na siyang nakakaapekto naman sa mga naninirahan malapit dito. Kahit na hindi tayo tinamaan ng Bagyong Ruby, pero nandun yung nakita natin yung pagkakaisa at pakipagtulungan ng ating mga kababayan na kung sakali sa pagkakataon, huwag naman sana dumating, talagang kailangan maglikas o magtulong-tulong para maiiwas natin ating mga kababayan sa anumang sakuna. Sa anumang kalamidad tulad ng bagyo, handa din ang Central Luzon dito. Inaksyonan na din naman nila ang agarang konstruksyon at pagsasaayos sa mga dike, gayon din ang pagpawi sa pangamba ng publiko na pagragasa ng lahar sakaling magdulot ng mataas na tubig baha ang malalakas na pag-uulan. Usually, bumagyo ngayong araw na to. Okay. Alam mo, ang baha, 3 days after. Kasi yung tubig ng galing Pangasinan, ganon, sakalang pag umaagos dito, yun lang, sakalang siya nagkakabaha, kaya wala na yung bagyo, sakalang babaha. So, talagang ng dike siguro? Oo, yun ang sitwasyon ng dito. Dike yun, na malaki. Kasi 12 meters yung taas ng dike nun eh. So, malaki yung carrying capacity nun. So, kahit umagos yung tubig? Yes. Ilang tubig yan na... Yung dito kasi sa Gugo, yung dike dito natin, nasa 4 meters lang yung dinadivert yung flow to Pasig Potrero. Samantala, tiniyak din nila na bilang tugon sa direktiba ng Pangulo at kalihim ng DPWH, naka-ready ang mga rescue equipment pati na din ang deployment sa clearing operations sa kanilang mga tauhan. Well, kasama na yung kumisan yung sa pag nagre-rest kami ng dike, kasama na yun, yung portion ng river na yun, dinidiklag na namin. Maganda nga, pasalamat nga kami at ganun lang eh. Pero naka 24/7 kami dyan. Yun lang naman ang pinakakuan dyan kasi yung baha, pwedeng lusungin lang nila kung kayang-kaya naman ng mga sasakyan. Yun ang pinakakuan dyan, yung clearing operation talaga. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburu.